Nandito ulit kami sa Phase 6. Ayan, good morning ngayong araw po ng Biyernes. Ayan, May 30. Kumuha uli kami ng mga lagpas 1 metro na Coco Lumbers. Dadali natin sa Anyana. Hey Sandy, good morning. Good morning. Okay, let's go. Ayan, tara. Ayan, nandito na tayo sa Anyana East, sa Naha Mayor, sa Cavite. Kuya Chris, good morning. Good morning. Kuya Ruel, morning po. Ayan So ito yung dala namin nila Kuya Sandy. Bali, ito mga Coco Lumbers na to, talagang dinala ko na po talaga rito kasi actually hindi na rin naman po din yan magagamit doon. Tapos matitibay pa, so bigay na natin kay client. So yan mga yan, kahit papano ay malaki ang may aambag dito sa project natin. Tapos kahapon nga po pala, may mga dumating na tayo ng mga CHB D5. Yan, 500 piraso po to. So 500. Dito nga po pala sa computation ko nasa 350 simula dyan hanggang dito. Yan 350 na hollow block sa mga gamit. So pinasobra na natin para may magamit pa po tayo dun sa extension part. Sa itong sidewalk or yung pathwalk o yung pinaka-gutter, lilinisin na lang po yan araw-araw bago umuwi. Kuya, nagsuligdom kayo kuya? Ngayon pa lang. Yan, magsusuligdom po sila rito. Yung natitira kasya na yan dito eh. Bibili na lang po ako ng para dyan at saka sa floor area. Yan na. Yan, C-bar yung gamit natin dito sa pinaka foundation nya, sa wall putting. Tapos ayan, nakaparilya tayo. So ang ano nga po pala ng parilya isa 80 by 80. Yan, asin ano na po, bubuhusan po nila yan isang diretso. Pag nagawa po natin yan, yung floor area natin kahit papano lilinis na po ito. Bahagyan lilinis na para pag umulan, naunahan tayo ng, para maunahan po natin yung yung paparating na ulan. Hindi puno to. Tapos ito yung mga pinagagawa po natin dito. Una ang poste. Tapos bago buhusan yan, magsiset tayo ng dowels. Yan, maghabang na tayo ng dowels yan. Sayang, parang ano na si Kuya Sandy rito, nakadalawa na. So una poste, kailangan nasa hulog na, maayos yung buhos. Yan, mas matibay po yan kung i-compare natin sa nauuna yung asinta bago poste. Yan, wala naman silang masyadong kailangan dito. Yan, alambre, meron, kompleto tayo. Kaya wala naman tayo masyadong kailangan, no? Nandyan lahat ng kailangan natin. Yan na. Tubig. Magdala ko sir. May tubig ka dyan. Magdala ako. Oo. Yung tubig. Pero kalahati lang dinadala ko sir. Sige. Yung container ko na malit para may box ko eh. Oo. Pero magbiyahe na iniipit sa harapan. Oo. Hindi, iba kasi motor eh. Medyo sexy lang yung yung kaha. Ayan, ibaba na po yung mga Coco Lumbers. So dito lang po muna yan. Tapos maglalaso na sila. Tutuloy lang ni Kuya Sandy yung sa carpentry ng mga poste. Una na muna ako. Ayun lang yung pinunta ko muna dito. Dyan lang muna. Tapos yung sa flooring uli, saka na. Tsaka yung dito. Panibago na lang uli. Maganda to, hindi yata maaraw buong araw ngayon. Maulap. Okay, bumili tayo ng skim coat para sa project natin sa Phase 6. Yan na. Tara. Ayan, nandito naman tayo sa Phase 6. Good morning nga po pala sa mga client owner namin dito. Dito ko dinala yung 3 bag pa ng skim coat. Marami-rami pa ang mga mamasilyahan dito. Yan. Paikot. Yan lahat po yan. Yan lahat po yan isa rough finish. Ito. Pinapasikaso ko na nga po pala yung switches dito. Saka yung mga outlet. Kuya Boy, good morning. Good morning. Ayan, may mga switches na. Kuya Rigor, good morning. Morning po. Siya dito. Kuya Philip, morning. Morning po. Ito, baka madumihan to. Kargan na natin doon. Sa may upuan, no? Sa taas, meron ba?
Ay hindi, ano naman pala PVC panel naman yun, okay lang. Dito lang, madudumi yan. Yan na. Masilyado na pala to. Magpapapunta po tayo ng rito, mason para ipano po to. Palitadaan po natin. Master dito, tira mo isa daw. Baka mamaya yata, nandito siya. Mamaya hapon. Tatlo na kayo rito. Okay na muna tayo rito. Inuwi ko muna yung kaha ko. Kasi tudumihan dito to. Diba? Ayan, nandito na tayo sa phase 4 naman. Binalik ko na yung owner dun sa bahay. Ayan, gamit natin itong ating single na e-bike. Yan, lilibot tayo ngayon kasi may mga kailangan pa ibang tropa sa iba't ibang site ng project natin. So, good morning kila Ma'am Rolinda. Ayan, yung issue natin sa tiles, ano na lang po to, binibigyan ko ng 5 araw yung tile center. Kung wala po talaga, malamang po talagang palitan po lahat. Ayan, mapalitan siya. Ayan, good morning kay Master Jojo. Ayan, good morning. Ayan, bali, ito, nakapag-segregate na kami rito. Lilinisin na lang. Ayan, nalagyan na lang ng tile grout yung mga poste, yung ilaw. Ayan, nakalagay na. Halos kompleto na. Segregate na lang po ng mga kalat dito. Ayan, yung basura. Kasi ito dadali na po namin sa ibang project namin. Ang ano naman po nito, isa labor materials. Kaya yung mga ginagamit natin materials dito, pwede na po natin iuwi. Yan, nag-apply ng tile grout. Tapos balita ko sila Master Batang, yan, yung screen door at saka sliding, binubuo na nila ngayong araw. Yan, possible baka maikabit. Yan, maikabit ngayon. Tapos yung vlog natin dito kahapon, so provide na po natin yung para rito. Yan na. Paano na lang po natin yan, pabonus na natin kay client. Tapos may ilalagay pa tayong shelves dyan para may kabit natin yung LED. Tapos yung rain shoot, yan, may rain shoot pa po yan. Yan na. Natin yung ating light. Yan na. May retouching tayo sa kisame, kuya. Tapos yung sa Korean blinds, hintayin ko na lang kay Sir Ricky. Nag-apply na si Kuya Dindo. Ano na lang naman yan polycarbonate na lang sa magkabilang gilid. Ito nga po pala naka 3-way. Yan yung ilaw natin dito. 3-way yan. Pwede rin dito. Yan. Para kung sakaling uwi sila ng gabi, pindutin lang po nila to basta hindi nakababa yung breaker. Yan. Ganda na rin ng bahay na to kahit masimple lang. Kahit medyo maliit lang yung budget. Yan. May mga retouching na lang kami sa kisame. Doorknob. Door stopper niya sa flooring na lang namin kinabit. Wow, sarap na maligo. Kompleto. Kompleto na. Bumalik tayo rito sa phase 6. Yan, hindi ko pa napupuntahan yung magkatapatan natin na project dito. Kuya! Kuya Philip! Kuya, makisuyo. Yeah. Yan yung polytop, tapos ito yung tinge of gray ha. Na pintura. Sige. Dito naman tayo sa magkatapatan project natin. So, Athena and Armina. Yan yung pangalan ng mga model units. Good morning nga rin po pala sa mga client owner namin dito. Good morning. Good morning. Sa Salandra. Hanggang ngayon po pinagpapatuloy dito yung pagbibistay ng buhangin. Nga pala yung buhangin dito sumobra na. Sumobra na po siya. Pero kung sakali pong ipagawa ni client to, ipagawa ni client to, sakto na. Yan. Tapos ito, kailangan pa po namin ng buhos dito. Yan, may matitira dyan, hindi naman ganun kadami. Kasya.
Yan kasya. Kaya pinapatapos ko na po para hindi rin naman po makasagabal sa mga dumadaan. Okay, si Kuya Boy yung gumagawa dito. Bali, nandun muna siya. Nagkakabit po ng, ng mga outlet and switches. Donis, good morning. Good morning. Good morning kayo, Donis. Tapos ito na nga po pala yung pinagawa natin kahapon. Yan. Ito yung kitchen counter ni client. Tapos isang maliit lang na standard na 60 cm para sa ref. Tapos dito naman, may mga allowance na po to. May allowance na yan. Tapos dito rin 60 cm. Pero ang ano namin dito, opening is 70. Yan. May stocks na ulit tayo rito. Semento, adhesive. Dito pinagpapatuloy yung tiles. Bali sa kitchen counter ginagawa na din. Yan. Lag, good morning, Lag. Good morning. Ay ating tiles. Tapos sa TNB halos kompleto na to. Kompleto na to kahapon. Tapos ito yung ating niche. Ayan. Tibay, walang kapak, walang katok. Tapos naka-drop po to. So sa tansya ko hindi na umabot ng ano to, ng 5 cm kasi nakadepende tayo sa flooring. Kailangan dun sa floor area ng living space naka-drop din. Tapos pagdating dito sa wet area naka-drop din. So naka-drop po to ng bahagya na siguro nasa ano na lang to, 2.5 or 3 cm. So malaking bagay pa rin. Tapos dito dinala ko na rito yung cooktop ni client at saka yung lababo. Yung cooktop at saka yung lababo. I-arrange na lang po uli yan. Kukunin uli natin para hindi siya madumihan dito. Louie, good morning. Good morning. So ito yung binili natin na Galaxy. Yung Galaxy Black. So hindi siya basta-basta porcelain or glossy black lang. Pagka tiningan siya maigi. Yan para siya may glitters. Yun. Para ka nakatingin sa kalawakan. Makikita mo mga bituin. Kaya tinawag na Galaxy. Galaxy Louie. So, cooktop. Ayan yung cooktop ng client. Paano na lang ha pagkatapos gamitin. Kukunin ko ulit. Tapos, medyo malaki yung ano niya, yung kanyang kitchen sink kasi dual po to. So, dinala na natin dito para si tile setter. Siya na pong bahala po dyan. Yan, nakakornisa na to. Paikot. Pag natapos pala ni Louie to, agad-agad kung papupuntahin sila Master Batang tsaka si Master Ryan. Ipapagawa po agad natin yung cabinet. Pero yung sa bottom part, kahit mahuli na. Yung sa taas lang, para maikutan natin ng kornisa. Yung mga veterano. Mga veterano yung naka-ano rito, nakaposto. Yan. Tapos mga ilang linggo lang matapos mga lahat ng installation dito. Yan, pwede na po muna natin to iwanan para sa mga pintor. Naka-schedule na. Ito, tinatapos pa yung electrical dito. So nga po pala, ang update dito, wala pa rin pong sariling kuryente yung magkabilang unit. So umaasa lang po muna sa kontador. Hanggang ngayon naman, yung mga bahay din dito nakakontador lang. Yan o. Yan, basta may supply ng kuryente. Yan na, walang problema. Sana hindi umulan, no? Bibigat kasi yung buhangin kapag umulan. Nilagnat yung tropa ni ano. Ano ba, Emong? Epoy pala. Emong tuloy. Epoy, lagnat. Solo lang po muna siya. Papunta nga po pala tayo ng Riego de Dios sa project ngayon. So yung Vistaya natin doon, yan, nasira na. So bibili po tayo ng ano, ng 2 metro. Tapos sa additional na roller, so bumili ako ng may handle, 2. Tapos yung 2 metro. 2 metro po ate. Tapos ito yung kasama. Yan lang. Tapos bumili rin tayo ng refill. So marami tayong papipinturahan na bakal doon sa trusses. 2 meters. Ganyan kay ano, kay Tami. Ay mga karaos, nandito na tayo sa Riego de Dios project. Good morning nga po pala kila Ma'am Catherine and family. So yung 2 mason po natin na gumagawa, ayun, nandun po sila. Yan, puro outside wall po muna. Tapos schedule na tayo for bulada. Yan, mga buladas natin sa taas.
So sa buladas natin, ang gagamitin po nating materyales dyan sa Cenepa, ano po siya, yung tinatawag na hardy Cenepa, hardiplex na makapal. Tapos may gutter po tayo. So yung gutter natin yung may design. So paikot po yan. So dyan banda sa pwesto po nila, flashing na po yan, pero yung design ng gutter, yun na rin yung gagamitin natin para sa flashing. So ang gutter niya dito, tsaka doon sa dulo. Yun na. Yan, may dala tayong bistay string dito kasi nasira na yung bistayan. Tapos ito yung sa pangano natin, pampahid po ng ating epoxy primer, yung baby roller. Okay, Richard, good morning! Good morning. Okay, tayo sa taas. Yan na. Ayan, bistayan, nabutas na. Ang daming binistay na buhangin. Yung simento, hindi pa muna ako nagpapadagdag. Okay, Doming, good morning po. Ayan, mga simento natin. So, yung adhesive naman, ginagamit lang nila yan pang yung iba pang rebukada. Medyo matagal pa ang niyan bago maubos. So, mas mabilis yung adhesive kapag naka-tiles. Arvin, morning. Good morning. Rusty, good morning. Tsaka kay Kuya Alden. Alden and Richard. Bino, pakitabi. Bali, 4 na roller yan. Yung dalawang may handle. Yan, para sa epoxy primer. Marami ka pang 2x2 na angle bar? Ano, Ras? Marami pa? Sobrang dami pa? Okay. So, yun na videohan ko sa joint ng ating mga trusses. Yan, tinutuloy lang ni Rusty. Palitada. Marami pa ba tayong pang waterproofing dyan, kuya? Baka paubos na. Marami pa yun, sir. Yung parang Sahara, marami pa. 110, 80. Yung sukat. Doon mo nakuha. Sa kabila. Yun na yung reference mo. Sige. Yan na. Ganda ng weather natin. Saktong-sakto sa mga gumagawa rin. Bonus, hindi mainit. Yan na. Saktong-sakto. Sana kapag nakapagkabit kami ng bubong ganun din. Yan yung mga dowel, inano na namin. Inanilyo na po namin. Yung mga dowel sa taas, yan naka-anilyo, kaya lang. Yan, para nakayakap na dito sa Raptors natin. Yan, ganun din yung sa kabila. Ibebend din po lahat yan para nakakapit. Yan, medyo mabusisi lang yung pinakana natin dito, yung Raptor natin dito banda. So dyan natin ilalagay yung fascia Cenepa, yung hardy Cenepa. So sa mga susunod na araw, pwede na po tayo magpa-deliver na. Tapos ito nga po pala, yung mga kanto ng poste, ipapaano na po natin yan. Unti-unti na po natin ipapaasikaso yan. Kasi kapag natapos po yung pinaka-roofing framing dito, yung pag natapos po yan, si Kuya Alden dito na po gagawa. Medyo banda. So magdadala na po tayo ng isa pang mason dito kasi si Kuya Richard ang aayos ng lahat ng poste. Yan. Ayan, medyo nakakausad naman na tayo kasi maganda yung weather. Ayan o. Tsaka pabor na pabor din po sa mga gumagawa rito. Sa materialis naman, may buhangin kami. Yung graba nandun, bakal nandito. So isa sa pinakamalaking trabaho na aasikasuin pa rito, itong floor area. So wala pa tayong mga pinadadagdag na mga materialis pa rito kasi aayusin pa yung mga linya and sanitary line. So bukas ipapaayos na po natin itong mga poste. Tapos yung plastering, kailangan may kapartner pa na isang nagpapalitada. So yung mga gamit namin nandito, nasa sidewalk, yung iba. So baka magpahakot na po tayo ng panambak. Kasi natansya na po natin kasi ibang part pa isa babawasan pa pala. So yung graba, ito yung nakuha namin dito sa gilid. So hindi naman po siya nasayang. Yan, medyo marami pa.
So ipapahakot na po natin to. Okay, ito po muna yung update dito sa Riego de Dios project. Bali, itutuloy lang po nila yan dire-diretso. Tara. Ayun mga karos, after break time po, kanina meron tayong inocular visit dito sa Lumina Homes. Yan, shoutout po kay Sir. Yan, kanina nakita kami ng alas 11 ng umaga hanggang nitong alas 12 ng tanghali. Yan, maraming salamat nga po pala sa pa-ocular kay Sir. So, pupuntahan po natin yung bahay niya. Bali, itong unit na to, halos kasabay po namin nung pagtira po namin dito. Ibig sabihin, nakatayo na po yung bahay na yan nung simula nung tumira po kami rito sa Lumina Homes. Nasa 10 taon na rin. So, silipin natin yung unit niya, nasa corner area, nasa tabi ng perimeter wall. So, silipin natin kasi 10 taon na, dahil OFW siya. So, 10 taon na po simula nung visit niya. So, tingnan natin kung ano yung itsura. Siyempre, huwag na tayong umasa na maayos pa yung unit. Dahil sa 10 taon, walang pinagawa si client, hindi niya pinaayos, hindi niya pinarenovate. So, ayan na, silipin natin. So, i-ocular po ulit natin at i-vlog po natin. So, isa to sa mga naka-line up na project natin dito sa Lumina Homes. Tara! Okay, nandito na po tayo sa unit na tinutukoy ko kanina sa vlog. So, nasa ano po siya, iskinita or alley. So, dito po sa Lumina Homes, merong mga unit dito na magkatapatan, then daanan lang po, so sidewalk lang. So, wala po siyang kalsada. Ayan, ito yung perimeter wall, bandang kalsada na to. Sa nakikita ko, nasa 50 square meter po to. Ayan, mga ganyan. So, hindi umabot ng 2 metro yung kanyang corner area. So, end lot corner din po siya. So, sa mga nakita ko sa ocular, may mga puno. Isa yan sa mga tatrabahuhin. Tapos, hindi pantay yung lupa. So, may mga lupa na natambakan. Yung may mga lupa din naman na mababa. Tapos, sa pader, since gawa rin po to sa buhos, ayan, nabibitak na yung ano niya, yung pader. Ayan na. Pasok tayo. So, itong unit na to, kung kukuha po kayo ng mga ganitong klaseng units kahit sa ibang subdivision or hindi naman sa Lumina, maigi ay ipalagyan nyo kagad ng grills kung sakaling ganito. So, dito po kasi may mga parts si Lumina na row house na jalousie. So, si jalousie kasi madaling tanggalin po to. Tapos ninakaw na rin po yung kanyang mga breaker o outlet na wala na rin po. So, aside naman po dun, yung kisame, yan talagang madalas naman na nangyayari yan na malapit na siyang bumagsak. So, lahat to ipaparenovate niya. Ito nga po palang unit na to ay 10 taon na hindi pa po pinare-renovate ni client. So, 10 taon na yung nakalipas. So, isa siyang OFW. Yan o, pinutol na yung mga wire. Wala nang laman. Yung pagdating dito, medyo mababa naman. So, very good naman po yung gumawa nito kasi yung mga excavation or ano nila, yung mga pinaghukayan, hindi naman po nila tinambak dito. Yan, nag-iwan lang po na medyo may mga konting halo. Yan, may malunggay. Yan, lilinisin po lahat yan. Tatanggalin natin yung kalat. So, pinakita ko na rin kay client na talagang medyo kinakalawang na yung bubong niya. Kung interesado siyang palitan or isama sa renovation. Mas maganda to isama na sa renovation. Yan, tanggalin na yung mga lumang bubong. Itong row house na to, kung sakaling matuloy po kami, ito naka-line up po to mga karos, isa sa mga naka-line up. So ngayon lang po to nakipagkita si client sa atin. Kung matutuloy po to, maganda rin po yung setup nito, kakaiba. So ilan sa mga nakikita nyo sa renovation ng row house, so may makikita kayong kakaibang setup dito. So ito nga po palang row house na to, 10 taon na bago balikan ni client. So kahit naman po papaano, hindi na nga alam po niya na hindi na nga alam po niya na pakinabangan ang lahat. Agaya ng bubong, tatagal pa po sana yan kung na may maintenance. So sa tagal din, 10 taon hindi na pupuntahan, hindi na may maintenance. Tapos yung ano po rito, yung lupa, so tinaniman na po ng mga halaman. Eh, nataniman na po siya, kaya ito ay makakadagdag pa po sa additional cost bago magpagawa. So may mga madedemolish, may mga madadagdag, may expansion. Yan yung mga gagawin dito. Overall paint, overall tiles. Yan yung mga gagawin. Ayan, maraming salamat nga po pala kay Sir Darwin. Ayan, maraming salamat po sa
bisita at saka sa pag-ocular. So ito yung pader ay hindi po natin gagamitin yung pader na yan as a wall po ng ating renovation. So gagawa po tayo ng sariling pader tsaka poste. So ito yung unit. Yan. Matagal-tagal din, no? Kuha ka ng row house tapos medyo napabayaan lang ng 10 taon. Yan na. Pero may budget na si client ngayon at may enjoy niya na, papagawa niya na. So kailangan na rin to ng tubig at kuryente kung magpapagawa din. So i-repair na natin si client dun sa naglalakad ng tubig at kuryente natin. Alright, tara. Ayun mga karos, nandito tayo sa Anyana East. Tapos umuulan po ngayon. Kaya umuulan. Hindi na yata ako makakapagbigay ng update din sa ibang mga project natin kasi talaga naulan. Tapos yung tropa rito, si Kuya Sandy, si Kuya Ruel at saka si Kuya Chris, baka nakauwi na kasi alas 5 na po ng hapon. Ayun na. Medyo makulimlim. So ito yung lagay natin. Bale, ito yung lagay ng weather natin ngayon. Siguro mag-uumpisa na mag-uulan-ulan. Bukas ba June na? O meron May 31. Ganda rin to kasi yung hollow blocks natin ay naulanan. Maganda rin kasi sa hollow blocks na nababasa-basa kahit papaano. Yung sa Riego Digios project naman, safe naman po yung mga materialis natin doon kasi yung mga semento ipinatong namin sa hollow blocks lahat. Yan. So wala na nga tayong inabutan na tao dito. Ayun yung gamit, yung materialis. Tapos may asintada na. Ayun o. Nakasintada na yung gilid. So yun lang yung update natin. Marami pang buhangin tsaka graba. So tanging hiling lang natin sana bukas ay maganda naman yung weather. Pag araw-araw ganito, baka wala tayong pasok dito sa Anyana pag nagkataon. Sa Riego Digios project din, ganun din nagkataon. Sana gumanda weather bukas, no? Parang umpisa na lang. Parang umpisa na yan. June na kasi. Ito lang naman yung kalaban natin talaga sa ganitong uri ng trabaho. Materialis natin ako segregate. So ito pwede naman po sa admin office to. Nag-uusap na po kami na okay lang na ganyan. Wag lang po rito sa daanan ng tao. Mga karos, maraming salamat po muli sa pagbisita ngayong araw po ng Biyernes. Shoutout na rin po kay Sir Darwin doon sa inocular natin kanina dito sa Lumina Homes. So sana matuloy po kami. Meron lang po tayong mga konting aasikasuhin doon kagaya ng tubig at kuryente. Then makapag-undergo na tayo ng renovation. So lahat naman po inaasikaso na ni Sir. Shoutout po kay Sir Sherwin Saludares. Actually kay Kuya Dindo po siya nagpapabate. Baka bukas na lang pag nakita kami ni Kuya Dindo. Tapos shoutout na rin kay Sir Romatico from Newville. Isa sa mga naka-line up natin na i-ocular dito sa Newville Subdivision sa Maytan sa Cavite. So paano mga karaos, kita-kita na lang po ulit for the next video. So God bless po sa ating lahat. Ito paalam po muna. Sana yung weather ay gumanda para bukas meron tayong mga iikutan na project update dito sa mga ongoing project natin. So tara, and let's go.